Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 4161. Tumanggo si Jack. Sa ngayon, hindi pa rin namin sigurado kung paano nila ito ginawa, kaya dapat tayong mag-ingat. Huminga ng malalim si Lorraine, at ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Tinapik niya si Lorraine sa balikat, mabuti. Walang kahulugan sa pagsisikap na mag-isip ngayon. Dapat lamang nating gawin ang mga bagay ng isang beses. Iyon lang ang magagawa nila sa sandaling iyon. Itinapon ng dalawa ang mga kaisipang iyon at nagsimulang maglakad pa sa mga kapatagan ng Pangangaso. Ang mga patakaran ng hunting plains ay simple. Walang mga puntos na makukuha, ngunit maraming mga hayop sa kapatagan. Ang mga hayop ay aatake sa sinumang mga tao na kanilang nakita, at ang pagpatay sa mga hayop ay magbubunga ng mga kayamanan. Mukhang magkakaroon ng maraming mga patay na tao dito, sigaw ni Lorraine at sinabi. Tumanggo si Jack, oo. Maraming tao ang mamamatay dito. Ang mas malalim na pagpasok mo sa nagliliwanag na bulwagan, mas marahas ang mga hamon. Ang lugar na ito ay sumusubok sa kasakiman ng isang tao at ang kanilang paggawa ng desisyon. Habang nagsalita ang dalawa, narinig nila ang rumbling mula sa malayo. Tumingin ang dalawa upang makita ang dalawang tao na tumatakbo mula sa malayo. Ang dalawang iyon ay mukhang nasa isang hindi kapani-paniwalang masamang estado. Napuno sila ng mga pinsala, at ang kanilang mga damit ay ganap na napyunit. Habang tumatakbo sila, patuloy silang lumingon, na parang ang kanilang buhay ay pinagbantaan ng isang bagay sa likuran nila. Si Cavill ay tumatakbo ng walang tigil. Ang kanyang mga braso at binti ay puno ng mga sugat. Ang pinaka-nakamamatay na sugat ay isang bukas na sugat na napapaligiran ng yelo. Ang sugat ay pinalubha ng kapangyarihan ng yelo. Kung hindi siya gumagamot ng mabilis, ang kanyang braso ay maaaring magtapos sa pagiging baldado. Gayunpaman, ni Cavill o ang kanyang kapwa-alagad, si Sor, ay nang ahas na pabagalin. May isang blizzard na lobo na matatag sa paghabol sa kanila. Ang hayop ay may pananagutan sa pagsugpo sa kanilang dalawa. Tumangala si Cavill upang makita ang dalawang tao na nakatayo sa malayo sa kanila. Ang isa sa kanila ay may berdeng balabal, habang ang iba ay may mga puting damit. Pareho silang nakatingin sa mausisa. Ang mga labi ni Cavill ay umiikot at parang may mali sa kanilang mga ulo. Ang dalawa sa kanila ay mas malapit na. Bakit hindi sila tumatakbo? Tumakbo. Magmadali ka at tumakbo. May isang blizzard na lobo sa likuran ko. Sigaw ni Cavill. Itinaas ni Jack ang isang kilay, at agad niyang binago ang kanyang mga saloobin. Tila ang taong iyon ay may isang medyo disenteng karakter. Kung hindi man, ang taong iyon ay hindi mag-abala sa babala. Malinaw na natanto din ito ni Lorraine. Lumingon siya upang tumingin kay Jack, at tumanggo si Jack bago niya naaktibo ang kanyang tunay na enerhiya sa ilalim ng kanyang mga paa, lumundag sa dalawa pa. Parehong natigilan sina Cavill at Sor sa paningin. Ano ang ginagawa ng taong iyon? Hindi lang ba nila sinabi sa kanya na may panganib? Bakit siya nagmamadali? Bago sila magreaksyon, nasa harap na sila ni Jack. Ang isang malaking alon ng chilling energy ay nagmula sa likuran nila. Isang hayop ang taas ng kalahati ng isang tao ay naroon. Napapaligiran ito ng yelo, at ang mga frozen na ngipin ay malinaw para makita ng lahat. Tiningnan nito ang mga tao na may malalim na pakiramdam ng puot. Sinimulan ni Jack na bumuo ng mga seal gamit ang kanyang mga kamay, at isang pabilog na singsing ang lumitaw sa harap niya. Ang singsing ay nagsimulang huminto at nakamamatay na hangarin ay nagsimulang magmula sa singsing. Natigilan sina Cavill at Sor. Nagpaplano ba ang taong iyon sa pagpatay sa hayop? Kabanata 4162. Sigaw ni Cavill sa labis na pagkagalit, ang likas na ipinanganak na hayop na ito ay nasa intermediate ultimate god rango. Dapat ka lamang sumuko at tumakbo sa amin. Huwag maging matigas ang ulo. Iyon lang. Ang mga kasanayan ng hayop na iyon ay sapat na upang makipagkompetensya sa mataas na rango sa itaas ng average na mandirigma. Hindi katakataka na ang dalawang taong ito ay tumatakbo ng walang tigil. Mayroong mas mababa sa 100 tao na maaaring talunin ang hayop na iyon sa umiikot na mundo. Ang katotohanan na ang dalawa sa kanila ay makatakas na nangangahulugang sila ay medyo may kasanayan. Tumingin lang si Jack sa dalawa sa kanilang kalmado at walang sinabi. Itinulak niya ang pasulong, at ang singsing ng kaluluwa ay bumaril mismo sa Blizzard Wolf. Ang malabong pulang rune sa singsing ay nagsimulang magsunog ng maliwanag. Sa isang flash, ang singsing ay nasa harap ng lobo. Ang pag-iyak ng Blizzard Wolf ay sumasalamin sa lahat ng dako. Binuksan nito ang bibig nito, at ang mga ngipin nito ay malinaw para makita ng lahat. Ang lobo ay nagpakawala ng isang sinag ng nagyayelo na asul na enerhiya.
Ang enerhiya ay nagsimulang mag-condense ng higit pa, at naging isang bola ng enerhiya habang ito ay bumaril mula sa bibig nito. Sa isang flash, nasa loob ito ng singsing ng pagsabog ng kaluluwa. Ang asul na bola ng enerhiya ay biglang nilamon ng singsing ng kaluluwa, at bigla itong nabasag sa dalisay na enerhiya na hinihigop ng singsing. Natigilan sina Cavell at Sor, at maging rin ang lobo. Hindi kailanman inaasahan na ang pag-atake nito ay madaling pakikitungo. Sa wakas na tanto ng lobo na nasa panganib ito, at tiningnan nito si Jack na may alarm, novel drama. Ngumiti si Jack bago siya tumulak pasulong. Ang singsing ng kaluluwa ay bumaril mismo sa lobo. Ang lobo ay nagpakawala ng isang dagindong at nag-atubili lamang sandali bago ito nagsimulang lumayo. Habang lumapit ang singsing ng kaluluwa, sinimula ng hayop na maramdaman ang marahas na enerhiya sa loob. Sa wakas na tanto ng lobo na nasa panganib ito. Lumingon ito upang umatras, ngunit huli na. Ang singsing ng kaluluwa ay nasa kanan na sa harap nito. Hindi mahalaga kung ano ito, hindi ito maaaring tumakas. Bigla, mabilis na pinalawak ang singsing at ganap na napapalibutan ang lobo. Ang lobo ay nagpakawala ng isang dagindong bago ito magsimulang makipaglaban ng walang tigil. Gayunpaman, kahit gaano kahirap ang sinubukan nito, hindi ito makatakas. Sa pamamagitan ng isang malakas na boom, ang singsing ng kaluluwa ay sumabog sa lobo sa loob. Hindi ito makatakas. Ang matinding pagsabog ay nagulat sa Cavell at Sor. Hindi nila alam kung ano ang sasabihin sa sandaling iyon. Ang bangkay ng lobo ay nahulog sa lupa, at tumigil ito sa paghinga. Dahan-dahang lumakad si Jack, at ang lobo ay nagsimulang mamula sa isang asul na ilaw. Itinaas ni Jack ang isang kilay nang maabot niya. Ang asul na ilaw ay nagsimulang lumipat patungo sa palad ni Jack. Matapos mawala ang ilaw, isang asul na orb ang lumitaw sa mga kamay ni Jack. Tiningnan ito ni Jack, at hindi matukoy kung ano ito. Gayunpaman, dapat itong maging lubos na mahalaga dahil ito ay isang gantimpala. Pagkatapos ng lahat, ang lobo ay hindi ordinaryong pagkatao. Ang pagpatay dito ay natural na magbibigay ng mas mahusay na mga gantimpala kaysa sa normal. Tulad ng para sa paggamit ng orb, kakailanganin niya malaman ito sa ibang pagkakataon. Itinago ni Jack ang orb sa mastasa ng binhi bago tumingin sa iba pang dalawa. Sa sandaling iyon, tinitingnan ni Cavell at Sor si Jack na may mga nakagulat na ekspresyon. Ikaw ba ay isang mandirigma sa rurok? Sinabi ni Cavell na may nanginginig na boses. Tumango si Jack at hindi ito itinanggi. Pagkatapos ng lahat, ang sinumang may kalahating utak ay malalaman kung ano ang mga kasanayan ni Jack sa naunang labanan. Kabanata 4163. Ang dalawa sa kanila ay nagpalitan ng hitsura ng pasasalamat sa isa't isa. Nagpapasalamat sila na nakilala nila ang isang mandirigma sa rurok. Kung ito ay kahit sino pa, walang paraan upang talunin ang Blizzard Wolf. Ang dalawa sa kanila ay nagpahayag ng kanilang pasasalamat, ngunit inalog ni Jack ang kanyang ulo at inalis ito. Tinulungan lang niya sila dahil tila mabubuting tao sila. Kung hindi nila sinubukan na bigyan siya ng babala, hindi siya mag-abala sa pakikipaglaban. Lumingon si Jack upang tingnan ang Lorraine, at tumango si Lorraine bago siya nagsabi ng ilang mga salita. Hindi nila pinaplano ang pag-aaksaya ng anumang oras at patuloy na lumalim sa pangangaso ng mga kapatagan. Dalawang hakbang lamang ang kanilang kinuha nang biglang tumawag si Cavell na may isang nagtanong tono, "Sir, pwede ka bang, Jack?" Nang tanungin niya ang tanong na iyon, ang kanyang tono ay hindi kapani-pani walang maingat. Nag-aalala siyang magagalit siya kay Jack at magtatapos sa pagkawala ng kanyang buhay. Marami siyang narinig tungkol kay Jack, at walang maraming mga mandirigma sa rurok sa unang lugar. Mabilis niyang pinamamahalaang upang hulaan ang pagkakakilanlan ni Jack. Huminto si Jack at lumingon upang tumingin kay Cavell. Ang kanyang ekspresyon ay ganap na kalmado. Huminga ng malalim si Cavell, na tila nag-aalsa sa isang bagay. Hindi niya ito kinuha ng matagal bago niya clenched ang kanyang mga ngipin at sinabi ng may pagpapasya, "Mayroon akong isang bagay na nais kong sabihin sa iyo." Si Jack ay sumenyas na magpatuloy si Cavell, at tumango si Cavell bago sabihin ng same time, "Balita na ikaw ay nasa hunting plains ay kumalat na sa lahat ng dako. May naglabas ng isang malaking halaga. Sino mang mga napansin kung saan kagagantimpalaan ng 50 milyong mga kristal ng espirito kung iniulat nila ito." Panipi. Matapos niyang sabihin iyon, nagmamadali siyang idinagdag, "Huwag kang mag-alala, hindi kita ipagkanulo. Ikaw ang aking tagapagligtas. Kung wala pa, ako ay isang taong nakakaalam ng tama mula sa mali. Kung hindi man, hindi ko sasabihin sa iyo tungkol dito." Panipi. Naririnig ito, tumango si Jack. Nagtiwala siya sa karakter ni Cavell. Gayunpaman, hindi talaga nagmamalasakit si Jack kahit na iniulat ni Cavell ang lokasyon ni Jack sa mga taong iyon. Pagkatapos ng lahat, si Jack ay hindi naruroon sa mahaba.
Nagsimulang magpanik ng kaunti si Lorraine. Seryoso siyang tumingin kay Jack, alam talaga ng mga aso na narito kami. Nag-alok din sila ng gantimpala. Bumantong hininga si Cavill bago siya idinagdag, hindi mo na kailangang mag-alala. Kahit na inihayag ang bounty, ang karamihan sa mga mandirigma ay hindi mag-aliw sa kanila. Pagkatapos ng lahat, nagawa nila ang napakaraming walang kahihiyan at kasuklam-suklam na mga bagay. Karamihan sa mga mandirigma ay masyadong maingat sa kanila. Panipi. Sa battlefield ng Toman, nagplano sila na pumatay ang lahat sa isa't isa. Sa huli, hindi nila binigyan ng mga gantimpala na ipinangako nila, at ang mga regular na mandirigma ay nakaranas ng malaking pagkalugi. Kahit na ang karamihan sa mga mandirigma ay hindi nagkakaisa, sila ay sapat na matalino upang hindi mahulog para sa parehong bagay. Sinabi ni Cavill, tinatrato lang nila ang lahat sa amin bilang kanilang mga laruan. Ginagawa nila ang anumang nais nila. Kahit na sa pangangaso ng mga kapatagan, hindi nila talaga pinahintulutan ang mga regular na mandirigma. Nagpadala sila ng maraming mga subordinate upang magtago. Sa sandaling nakikita nila ang anumang mahalagang mga gantimpala na ang anumang mga hayop na bumagsak, susubukan nila agad na magnakaw ito. Ito ay ganap na walang kahihiyan sa puntong ito. Tulad ng sinabi niya, naramdaman ni Cavill ang isang galit ng galit sa kanyang puso. Ang mga walang kahihiyan at kasuklam-suklam na mga bastards ay tumitawid sa linya ng higit pa. Ginamit nila ang kanilang mga kasanayan upang patakbuhin ang buong inosente. Kabanata 4164. Parehong natigilan sina Jack at Lorraine nang marinig nila iyon. Nagtataka sila kung mayroon silang misheard. Ang warrior sa Rurok ay nagpapadala ng kanilang mga subordinate upang magnanakaw ang mga regular na mandirigma. Iyon ay tumitawid lamang sa linya. Ito ay walang hiya. Tumalikod si Lorraine at lumakad, na nagsasabing hindi ka panipaniwala, totoo ba iyon? Talagang naging walang kahihiyan na sila ay magnanakaw ng mga regular na mandirigma. Ang mga mandirigma sa Rurok ay palaging nag-aangkin ng isang marangal na katayuan para sa kanilang sarili at palaging tumingin sa mga regular na mandirigma. Sa tuwing titingnan nila ang isang regular na mandirigma, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagmamataas. Gayunpaman, gumagamit sila ng gayong kasuklam-suklam na mga scheme sa sandaling iyon. Galit na tumango si Cavill. 2 araw na siyang nasa pangangaso ng hunting plains, at marami siyang nakilala na mga mandirigma. Marami siyang natutunan mula sa kanila. Ang mga regular na mandirigma ay nagsimula ng maggrupo upang labanan ang pang-aapi. Sumimangot si Jack, kailangang may dahilan kung bakit sila kumikilos ng labis. Kung tungkol sa kung ano ang dahilan, hindi ito maisip ni Jack sa ngayon. Habang tumatagal ang mga bagay, napansin niya na marami pa siyang mga katanungan. Ang lahat ay tila isang kumpletong gulo, at hindi niya ito maisip. Gayunpaman, naniniwala si Jack na magagawa niyang malinaw ang mga bagay kung may sapat siyang oras. Hindi mahalaga kung ano ang mga scheme na kanilang pinaplano, ang mga bagay ay malantad sa wakas. Talagang walang kahihiyan. Matapos magsara ang nagliliwanag na bulwagan, nais kong makita kung magkakaroon pa ba sila ng mga guts upang harapin ang mga regular na mandirigma. Inilalagay nila ang kanilang sarili sa isang pedestal at itinatakda ang kanilang mga sarili mula sa mga regular na mandirigma. Sa huli, ipinapadala nila ang kanilang mga subordinate upang magnanakaw sila. Para sa kapakanan ng mga mapagkukunan, itinapon na nila ang anumang karangalan na mayroon sila. Sinabi ni Lorraine na may mga clenched na ngipin. Tumango si Jack. Tumangala siya sa malayo at nadama na ang mga bagay ay sumusulong patungo sa isang nakalilito na landas. Sa sandaling iyon, isang bundle ng apoy ang biglang lumitaw sa harap ng Cavill. Ito ay isang paghahatid. Nakikita ito, sumimangot si Cavill. Matapos niyang marinig ang mga nilalaman, bigla siyang may natalo na hitsura sa kanyang mukha. Pinapikit niya ang kanyang mga ngipin, ang mga aso na ito. Lumingon si Jack upang tumingin kay Cavill, at nangyari si Cavill upang bumalik din kay Jack. Huminga siya ng malalim at lumakad papunta kay Jack bago siya lumuhad sa harap ng lahat, na nahuli si Jack sa bantay. Tumingin si Jack kay Cavill, ano ito? Bumangon ka ngayon at pagkatapos ay sabihin sa akin kung ano ang nangyari. Jack, mangyaring I save ang aking kapwa alagad. Ang isang nakababatang alagad ng minahan ay nasa malubhang panganib ngayon. Ang mga taong iyon ay hinahabol siya, at marahil ay mahuli siya sa lalong madaling panahon. Malakas na siyang nasugatan ngayon. Kung napunta ako sa SOR, malamang na hindi tayo masyadong maraming tulong dahil nahaharap siya sa isang mandirigma sa Rurok. Matapos niyang sabihin iyon, nagsimulang humikbi si Cavill at manginig. Nang marinig iyon ni SOR, nagsimula siyang magpanik, Cavill. Sino ang nagpadala sa iyo ng mensahe na iyon? Sino ang nasa panganib? Huminga ng malalim si Cavill bago siya tumingin kay SOR, ito ay Saunders, hindi siya dapat masyadong malayo sa amin ngayon. Nagbago din ang ekspresyon ni SOR.
Siya ay sumakay at lumuhad sa harap ni Jack habang tinitingnan niya si Jack na may isang pagsusumamo na ekspresyon. Jack, tanging makakatulong ka lang sa kanya. Gagawin ko ang anumang nais mo sa akin sa hinaharap. Hindi alam ni Lorraine kung ano ang sasabihin sa sandaling iyon. Kahit na nais niyang tulungan ang dalawang iyon, wala siyang masabi. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang pasanin lamang kay Jack sa huli. Walang paraan na ang kanyang opinyon ay nagkakahalaga ng marami. Kabanata 4165. Tumingin si Jack sa dalawa pang may kahulugan. Naisip niya sandali bago niya sinabi, sige. Dalhin mo ako ngayon. Pinalawak ni Lorraine ang kanyang mga mata. Naisip niya na papansinin sila ni Jack para sa paghahanap ng pintuan na iyon. Gayunpaman, sumang-ayon talaga si Jack. Si Cavill ay hindi kapani-paniwalang masaya ng sumang-ayon si Jack. Pagkatapos, agad siyang tumayo at hinayla si Sor patungo sa silangan, na parang natatakot na ikinalulungkot ito ni Jack. Sumunod si Jack sa likuran, at ang apat sa kanila ay patungo sa silangan. Matapos ang 5 minuto, sinimulan nilang makita ang kapwa-alagad ni Cavill na si Saunders. Ang Saunders ay nasa napakasamang estado sa sandaling iyon. Ang kanyang katawan ay mukhang na-spray ng acid. May mga nabubulok na scar sa lahat ng dako, at ang kanyang mga damit ay ganap na napunit. Humiga siya sa lupa at halos hindi makahinga, ganap na mapatla ang kanyang mukha. Nagpanik si Cavill nang makita niya ang estado ng Saunders. Agad siyang sumugod at tinulungan si Saunders. Saunders, tama ka ba? Paano nangyari ito? Tumingin si Saunders kay Cavill at biglang naabot ang pag-asa. Kinuha niya ang braso ni Cavill at ginamit ang lahat ng kanyang lakas upang sabihin, si Shin ay nahuli ni Presty habang pinuprotektahan niya ako. Pumunta iligtas siya. Kung huli ka na, tapos na siya. Ang ekspresyon ni Cavill ay mukhang pumatay. Mabilis na kumuha si Sor ng isang tableta mula sa kanyang imbakan at pinapakain ito sa Saunders. Matapos kumuha si Saunders ng tableta, dahan-daang binawi niya ang kanyang hininga, ngunit ang sitwasyon ay hindi pa rin nangangako. Hindi ito ang oras upang magwalo sa kanyang galit. Biglang tumangala si Cavill kay Jack. Naturally, alam ni Jack kung ano ang nais ni Cavill. Tumanggo siya ng bahagya, bigyan mo ako ng isang direksyon, at pupunta ako ngayon. Halos 5 kilometro ang layo sa kanila, si Presty ay may paa sa dibdib ni Shin, bibigyan kita ng isang huling pagkakataon. Kung ibigay mo ito, pagkatapos ay hahayaan kita. Kung magpasya kang maging matigas ang ulo hanggang sa huli, pagkatapos alam mo ang mga kahihinatnan. Panipi. Si Shin ay naglabas ng isang bibig ng dugo. Siya ay ganap na galit sa sandaling iyon, huwag isipin na ako ay isang tulala. Alam ko na papatayin mo ako kahit nabibigyan kita ng susi. Kinutya ni Presty at itinaas ang kilay niya bago sabihin, matalino ka. Tama ka, kahit nabibigyan mo ako ng susi, papatayin pa rin kita. Gayunpaman, dapat mong malaman na bibigyan kita ng mabilis na kamatayan kung ibigay mo ang susi. Lumuhad si Presty, ang kanyang mukha ay halos hawakan si Shin. Malinaw na makita ni Shin ang kalupitan sa mga mata ni Presty. Naniniwala siya na gagawin ni Presty ang sinabi niya. Tumanggi si Shin na makipagtulungan. Kahit na sa kanyang sitwasyon, ayaw niyang sumuko na lang. Ang kahoy na kahon na iyon ay nagkakahalaga ng higit sa 40 puntos, at isang pulang susi ang nasa loob ng buksan niya ito. Kahit na hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng susi, alam niya na tiyak na napakahalaga. Maaari ring baguhin ang kanyang buhay. Gayunpaman, hindi niya inaasahan ang mga walang kahihiyan at kasuklam-suklam na mga tao na nahuli sa kanya lamang sa kanyang ikalawang araw sa hunting plains. Sa kabutihang palad, mayroon pa rin siyang ilang mga kasanayan. Nang makita niya na masama ang sitwasyon, pinamamahalaang niya na protektahan ang Saunders at hayaang tumakas si Saunders. Kabanata 4166. Walang paraan na madali ni Presty si Shin. Hinawakan niya si Shin sa kwelyo at sinabing, mukhang determinado kang manatiling matigas ang ulo hanggang sa huli. Pinaikit ni Shin ang kanyang mga ngipin at sinabing, hindi ka ba natatakot na ang mga regular na mandirigma ay magtutulungan upang labanan kapag katapos ng lahat ng iyong ginawa? Sinimulan ni Presty na tumawa ng malakas habang sumagot siya, magtulungan laban sa amin. Ang mga taong iyon. Kung maaari nilang gawin iyon, matagal na tayong nahihirapan. Tingnan mo lang ang iyong sarili. Kahit ngayon, sila patuloy lamang na pinag-uusapan ito, ngunit kailan talaga sila nagawa? Panipi. Kahit na nagtatrabaho sila, sa palagay mo ba ay matakot tayo sa kanila? Sa aming mga kasanayan, ang pakikipaglaban sa 1 laban sa 5 ay wala. Tiyakin nating mamatay ang marami sa kanila. Kahit gaano sila nasa sabik, sila ay mawala ng lakas ng loob matapos nilang makita ang mga namatay. Naririnig ito, dumilim ang mukha ni Shin. Kailangan niyang aminin na tama si Presty. Kahit na sila ay nagtutulungan, hindi ito magiging kapaki-pakinabang.
Gayunpaman, ayaw ni Shin na tanggapin lamang na sila ay tunay na mga hayop lamang sa huli. Si Presty ay naiinis, at hindi na niya nais na mag-aksaya ng anumang oras. Inabot niya at hinawakan ang leeg ni Shin. May pagpatay sa kanyang mga mata habang sinabi niya, hindi ko nais na mag-aksaya ng anumang oras sa iyo. Bibigyan kita ng isang huling pagkakataon. Bigyan mo ako ng pulang susi, at bibigyan kita ng isang mabilis na kamatayan. Kung hindi man, mararanasan mo ang lahat ng sakit na ginawa mo ngayon lamang ng 1,000 beses. Panipi. May galit at takot sa mga mata ni Shin. Kailangang sabihin na ang mga salita ni Presty ay labis na nakakatakot, at ang kanyang pamamaraan ay napaka-espesyal dahil maaari itong mabulok. Si Presty ay nagdulot ng lahat ng mga sugat sa kanyang katawan, lalo na ang mga butas sa kanyang mukha upang mabulok. Ang sakit na iyon mula pa noong una ay nawala ng isipan si Shin. Sa sandaling iyon, ang dalawa sa kanila ay lumingon ng makarinig sila ng ilang ingay. Ang ilang mga numero ay mabilis na lumipad. Sumimangot si Presty, at agad niyang hinigpitin ang pagkakahawak niya kay Shin. Tumigil ka na doon. Sigaw ni Cavill. Si Presty ay nanunuya, hindi na abala ni Cavill, ano? Ikaw ang kanyang mga pagpapalakas. Nakakalungkot lamang na wala sa iyo ang banta sa akin. Sa tuktok ng Cavill, mayroong isang kabuoang 3 tao doon. Nanatili si Sor upang alagaan ang Saunders. Pinaikit ni Presty ang kanyang mga mata habang sinuri niya ang 3. Tila hindi ka pani-paniwalang average. Karamihan sa mga ito, sila ay nasa itaas average na mga mandirigma, hindi isang banta kay Presty. Kung ang 3 sa kanila ay nagtulungan, bibigyan siya ng ilang problema, ngunit iyon. Hindi rin nila siya masaktan. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang mandirigma sa rurok. Maliban kung ang alinman sa kanila ay mga mandirigma sa rurok din, lahat ito ay walang silbi. Cavill. Tumakbo ka, ang taong ito ay malakas. Wala sa inyo ang isang tugma para sa kanya. Huwag mo lang ako pansinin, kung mamatay ako, mamatay ako. Tinanggap na ni Shin ang kanyang kapalaran sa puntong iyon. Pakiramdam niya ay hindi niya maiiwasan ang pagkakahawak ni Presty, at ayaw niyang i-drag ang kanyang kapwa alagad. Si Cavill ay pumalakpak sa kanyang ngipin sa galit. Tumangala siya kay Presty, walang kahihiyan at kasuklam-suklam. Ikaw ay isang grupo ng mga walang kahihiyan at kasuklam-suklam na mga tao. Kinutya ni Presty, walang kahihiyan at kasuklam-suklam. Huwag lamang itapon ang mga salitang iyon. Malinaw ka na ang mali. Mayroong ilang mga bagay na hindi ka karapat dapat na magkaroon. Pinamamahalaang mo lamang na ipasok ang nagliliwanag na bulwagan salamat sa amin. Kabanata 4167. Sinimulan ni Cavill at Lorraine na manginig sa galit nang marinig nila iyon. Ito ay palaging ang parehong bagay. Hindi mapigilan ni Lorraine habang sumisigaw siya, maaari ka bang magkaroon ng dignidad? Ang nagliliwanag na bulwagan ay hindi binuksan kasama ang iyong puso, ngunit ang puso ng mga regular na mandirigma. Nagsyemid ka laban sa mga regular na mandirigma, at pinahihit ang iyong susi upang buksan ang Radiant Hall. Paano mo sinabi na pumasok kami salamat sa iyo? Panipi. Ang mga labi ni Presty ay kulot, syempre, salamat sa amin. Maswerte ka upang samantalahin ito. Galit na galit si Lorraine na nais niyang magmadali upang labanan. Gayunpaman, hinawakan ni Jack ang braso ni Lorraine, maaari mo ba siyang patayin kung magmadali ka? Ang mga labi ni Lorraine ay tumigas, at pinigilan niya ang kanyang sarili na maging walang ingat. Sa kanyang mga kasanayan, magiging isang himala na kung pinamamahalaan niya na mabuhay, hayaan mong patayin si Presty. Si Jack ay kumaway at sumenyas para sa iba pang dalawa na umatras. Ang iba pang dalawang masunuri na gumawa ng ilang mga hakbang pabalik pagkatapos ng pagpapalitan ng isang hitsura. Si Jack lang ang naiwan na nakaharap kay Presty. Nagsimulang tumingin si Presty kay Jack na mausisa. Ang taong iyon ay nais na harapin siya mag-isa. Parang ang taong iyon ay hindi kasing simple ng naisip niya. Maaaring pakiramdam ni Presty na may isang bagay, ngunit hindi pa rin niya inakala na ang tao sa harap niya ay talagang matalo siya. Mukhang si Brat ay talagang naghahanap ka upang mamatay ngayon, mahinahon na sabi ni Presty. Itinaas ni Jack ang isang kilay at ganap na hindi siya pinansin. Nagsimula siyang bumuo ng mga seal gamit ang kanyang mga kamay, at isang kadena ang lumitaw sa hangin. Ang kulay abo na kadena ay may madilim na pulang rune sa kanila at mukhang isang kadena na nakuha sa impyerno. Si Presty ay may hitsura ng sorpresa sa kanyang mukha. Siya ay nahuli sa gwardya ng pagiging agresibo ni Jack. Si Presty ay pumalakpak sa kanyang mga ngipin at hindi naglakas loob upang maantala ang mga bagay ng mas matagal. Siya ay dumaloy sa pamamagitan ng mga seal gamit ang kanyang mga kamay, at biglang nagsimulang tumaas ang hangin sa hangin, na nakagapos habang ito ay vaguely nabuo ang hugis ng isang dragon. Sumigaw si Shin mula sa lupa, ang kanyang pamamaraan ay napaka-natatangi. Ito ay nag-rot ng lahat ng bagay na hinawakan.
Kailangan mong mag-ingat. Sa puntong ito, huli na para sa anumang pag-urong, kaya't ginawa ni Shin ang makakaya niyang makatulong. Tumango si Jack kay Shin, at ang kanyang ekspresyon ay hindi nagbago ng marami. Bumaril siya, at sinisingil sa Presty gamit ang chain sa kamay. Galit na sigaw ni Presty habang nabuo niya muli ang mga seal. Ang singaw sa hangin ay nagsimulang tumungo patungo sa gitna, na bumubuo ng isang stream na bumaril mismo kay Jack. Hindi man lang siya sumimangot habang itinaas niya ang kanyang kamay at sinakta ng kulay abo na kadena sa stream. Sa pamamagitan ng isang bang, ang tubig na nakalagay sa paligid ng stream ay nawasak. Ang likido na may nabubulok na enerhiya ay nagsimulang subukan at kumain ng layo sa kadena, ngunit ang kadena ay may sariling lakas na nabubulok din. Ang mga alon ng itim na ambon ay nagsimulang tumaas. Hindi mahalaga kung gaano kalakas si Presty, gumagamit pa rin siya ng isang pang-itaas na pamamaraan ng ranggo ng Diyos. Ang mga regular na mandirigma ay walang tugma para sa kanya, ngunit wala siyang kalamangan laban kay Jack sa lahat. Kabanata 4168. Gumagamit si Jack ng isang pamamaraan ng ranggo ng God. Kahit na si Presty ay isang mandirigma sa rurok, wala siya sa harap ni Jack. Ang stream ay ganap na nilamon ng chain, at mabilis na sumango. Sa isang sandali lamang, ang stream ay ganap na nawala. Ang ngiti ni Presty ay nasa mukha pa rin habang nakatayo siya roon, natigilan at napuno ng hindi paniniwala. Ang chain ay lumibot sa hangin bago ito bumaril mismo sa Presty. Pinalawak ni Presty ang kanyang mga mata at umatras ng walang pangalawang pag-iisip. Mabilis na inilipat ni Jack ang kanyang mga kamay, at ang mga batas ng puwang na nakakabit sa kadena. Ang chain ay naging isang distansya na malayo sa Presty, ngunit ang mga batas ng espasyo ay naging dahilan upang mawala ito. Kapag ito ay lumitaw muli, ito ay nasa harap ng Presty. Ang kadena ay marahas na tumama sa katawan ni Presty. Pakiramdam niya ay isang buong bundok ang sumakay lamang sa kanyang likuran, at nagpakawala siya ng isang sigaw ng paghihirap. Iyon lang ang simula. Matapos may padala si Presty na lumilipad, isang alon ng kulay abo na ambon ang agad na nakabalot sa kanya. Ang napakalawak na puwersa ng itim na ambon ay nagsimulang salakayin si Presty, at hindi ito ang kanyang katawan na naapektuhan, ngunit ang kanyang kaluluwa. Ang sakit na tumusok mismo sa kanyang kaluluwa ay nagdulot ng buong katawan ni Presty. Nagsimula siyang mag-squirm sa sahig tulad ng isang bulate. Ang lahat ng kanyang naunang pagmamataas ay nawala. Si Cavill at ang iba pa ay ganap na natigilan sa paningin. Walang inaasahan na si Presty na mahulog kay Jack ng napakabilis. Ito ay parang si Presty ay walang pagkakataon. Ano ito? Masakit. Sobrang masakit. Si Presty ay gamulong sa sahig at sumigaw sa paghihirap. Ang iba ay nagpunta at hindi nagsasalita nang makita nila ang estado ni Presty. Si Lorraine ay nag-spot out sa disdain sa Presty. Tapos na ang tugma habang si Presty ay wala ng kondisyon upang labanan ngayon, kaya't agad na nagmadali si Cavill upang matulungan si Shin. Sa sandaling iyon, si Shin ay nasa isang kakilakilabot na kondisyon. Ang kanyang buong katawan ay nabulok, at ang totoong enerhiya sa loob ay nasa isang magulong estado. Kung hindi pa sila nakarating doon sa oras, marahil ay lampas sa pag-save ni Shin. Huminga ng malalim si Cavill, at ang kanyang mukha ay puno ng kalungkutan. Nang umalis sila sa isa't isa, perpekto pa rin si Shin. Pinag-uusapan pa nila kung ano ang gagawin nila pagkatapos umalis sa mundo ng pag-ikot. Gayunpaman, natapos ang mga bagay na ganito. Si Shin ay nag-ubo, at ang kanyang mukha ay higit pa. Parang malapit na siyang mawala sa susunod na sandali. Cavill consoled Shin, huwag makipag-usap, lahat ng bagay ngayon. Ang taong iyon ay natalo ni Jack. Pinalawak ni Shin ang kanyang mga mata sa kawalan ng paniniwala nang marinig niya iyon. Nanginig siya at sinabing, Jack. Sino si Jack? Si Cavill ay ngumiti ng hindi kapani-paniwala habang itinuro niya si Jack, na nasa tabi mismo ni Presty, sino pa ang maaaring maging kung hindi siya. Sa buong mundo, si Jack lamang ang makakapag-atake at talunin si Presty na ganyan. Tumango si Shin. Totoo yan. Ang warrior sa rurok lahat ay nagtutulungan. Si Jack lamang ang makakapagtalo kay Presty at handang tulungan sila. Matagal na niyang narinig ang tungkol sa Jack, at ang balita ni Jack ay nagsimulang kumalat kahit na sa pangangaso ng mga kapatagan. Sa partikular, ang lahat ay naghahanap ng anumang mga bakas ng Jack salamat sa gantimpala. Kabanata 4169. Dahan daw ang lumuhad si Jack at naabot. Ang enerhiya na kumakain sa kaluluwa ni Presty ay pansamantalang tumigil ni Jack. Dahan daw ang nagising si Presty mula sa sakit. Sinubukan niya ang kanyang makakaya upang buksan ang kanyang mga mata, at nahaharap siya sa isang hindi kapani-paniwalang kalmado na ekspresyon. Siya ay ganap na hindi pamilyar sa mukha, ngunit napagtanto na niya kung sino ang tao sa harap niya. Ako ay napaka hindi mapakali, Presty clutched ang kanyang dibdib at spat out isang bibig ng dugo.
Ang kanyang buong katawan ay nanginginig ng bahagya. Jack, hindi ako makapaniwala na nakilala kita dito. Sigaw ni Presty. Nawala na niya ang lahat ng pag-asa. Ngumiti si Jack, hindi mo ako nakilala sa pamamagitan ng pagkakaisa. Hinahanap kita. Bago magreaksyon pa si Presty, nagkaroon si Lorraine. Hindi nakakagulat na si Jack, na hindi nagustuhan ang nakakasagabal sa mga gawain ng iba, ay sumang-ayon na tulungan si Cavill. Lahat ito sa kanyang plano. Ang mga taong iyon ay sinusubaybayan ni Jack ng lihim, at naramdaman ni Jack na nasa likod siya ng paa. Pinahihit niya ang mga talahanayan sa isang paglipat na ito. Akala mo ba ako ay isang duwag na daga lamang na nagtatago at sumusubok na maiwasan ang iyong mga pag-atake? Malamig na sabi ni Jack. Si Presty ay bumagsak sana. Ang lahat ng kanyang naunang pagmamataas ay nawala. Hindi siya naglakas loob na tumingin kay Jack. Si Jack ang isang tao na hindi niya kailanman maglakas loob na tumingin sa mundong ito. Patuloy na nilikha ni Jack ang mga himala sa kanyang mga kasanayan, at 2 mandirigma sa rurok ang namatay kay Jack. Marahil siya ay nasa parehong antas ng Zainmon. Hindi ko naisip na ikaw ay isang daga. Hindi ka namin pinapansin dati. Jack, bilang isang mandirigma sa rurok, dapat kang magkaroon ng pagmamalaki ng isa. Kung kaya mo, pagkatapos ay bigyan mo ako ng mabilis na kamatayan, at ako saludo ka sa pagiging kagalang-galang, sabi ni Presty. Kapag narinig niya iyon, hindi mapigilan ni Jack ang kanyang sarili sa pagtawa, pagiging kagalang-galang. Sa palagay mo ba hindi ko masasabi kung ano ang sinusubukan mong gawin? Hindi ako makapaniwala na sinabi mo na tulad nito. Sinusubukan mo lang iwasang pahirapan. Panipi. Siyempre, iyon ay tiyak na plano ni Presty. Sa sandaling iyon, si Presty ay ganap na napuno ng takot. Nasa bingit siya ng pagbagsak ng kaisipan. Ayaw niyang magdusa sa sakit na ginawa niya kanina. Masakit lang ito, mas masahol ito kaysa sa kamatayan. Hindi tulad ng hindi ko mabigyan ka ng isang mabilis na kamatayan. Sabihin mo sa akin kung ano ang susi, at kung nasaan ang pintuan. Napakalamig ng tono ni Jack habang tumingin siya mismo kay Presty. Bumagsak si Presty, at nanginginig ang buong katawan niya. Ang titig na iyon ay masyadong nakakatakot. Pakiramdam niya ay patay na siya. Hindi ko alam, sabi ni Presty na may nakasimangot. Ngumiti si Jack, ngunit walang galit sa kanyang mukha. Gayunpaman, ang mas maraming Jack ay kumilos tulad nito, mas natatakot si Presty. Bigla siyang humila at sinubukan na palayoin ang sarili kay Jack. Sa kasamaang palad, hindi pa niya nakagalaw na malayo. Arg! Itigil. Mangyaring itigil. Ang enerhiya ay pinakawalan muli ni Jack. Ang enerhiya ay hindi kapani-pani walang mapanirang, at ang buong katawan ni Presty ay nanginginig. Naramdaman niya na ang kanyang kaluluwa ay nilamon ng 1,000 mga ants, at ito ay dahan-daang hiniwalay. Ang sakit ay hindi isang bagay na maaaring inilarawan. Sa sandaling iyon, patuloy siyang lumiligid sa sahig, at ang kanyang mga damit ay ganap na haggard. Kabanata 4170. Masakit ba ito? Ito lamang ang simula dahil hindi ako pasyente. Kung igihit mo na hindi nagsasalita, dapat mo. Alamin kung ano ang naghihintay sa iyo. Ang tono ni Jack ay napakabagal, na parang pinag-uusapan niya ang isang bagay na hindi mahalaga. Bumagsak si Presty at naramdaman niyang malapit na siyang huminto sa paghinga. Mag-uusap ako, magsasalita ako. Sinabi ni Presty habang nanginginig siya. Sapat na, hindi lahat ay matigas ang ulo tulad ni Desmond. Si Presty ay bumulusok, hindi ko alam ang marami. Hindi ako kasing lakas ng Triton. Kabilang sa mga mandirigma sa rurok, nasa ilalim ako, kaya't sinabi lamang nila sa akin ang kaunti sa mga pangunahing lihim. Itinaas ni Jack ang isang kilay at walang sinabi. Hindi siya naniniwala sa lahat ng sinabi ng lalaki, ngunit hindi rin niya kinamumuhian ang lahat. Kung nagsisimula kang magsalita ng walang katuturan, sinisiguro ko sa iyo, ang mga bagay ay magiging mas masahol pa, malamig na sabi ni Jack. Ang ekspresyon ni Presty ay tumigas, at may hitsura ng takot sa kanyang mga mata. Nakita niya na si Jack ay talagang isang tao na gagawa nito. Ang iba pang partido ay hindi nagbibiro. Huminga ng malalim si Presty, ang pintuan na iyon ay pumupunta sa lambak ng paliwanag. Biglang pinalawak ni Jack ang kanyang mga mata. Ang lambak ng paliwanag. Iyon ay isang kaaya-aya sorpresa. Mula pa nang pumasok siya sa kontinente ng Hestia, ang layunin ni Jack ay ang lambak ng paliwanag. Sa kasamaang palad, kailangan niya ng 9 na grade crystals ng espiritu. Naipon niya ang maraming mga kristal ng espiritu para sa kanila. Pagkatapos ng lahat, napakamahal nila. Bago pumasok sa whirling mundo, labis siyang nag-aalala tungkol sa bilang na iyon. Gayunpaman, pagkatapos niyang pumasok sa mundo ng pag-ikot, ang lahat ay nalutas. Si Jack ay mayroon ng sapat upang gumawa ng pagbili. Hindi niya inaasahan ang isang pintuan sa lambak ng paliwanag ay naruroon. Iyon ay ganap na nakakaakit ng atensyon ni Jack.
Tiningnan niya ng seryoso si Presty, nagsisinungaling ka ba ngayon? Si Presty ay nanginginig ang kanyang ulo ng masigla, paano ako? Sumumpa ako sa aking buhay. Sa mga bagay na nasa yugtong ito, wala na akong itago. Kahit na may ilang mga pakinabang, wala na itong kinalaman sa akin. Matapos sabihin iyon, si Presty ay may isang nalulumbay na hitsura sa kanyang mukha. Huminga siya ng malalim, maraming mga henyo sa lambak ng paliwanag. Ito ay katulad ng pag-ikot ng mundo at sinadya upang linangin din ang grade din ng mga mundo. Panipi. Warriors mula sa mga first grade na mundo. Iyon ay naging hininga si Jack. Ito ay katulad ng kung ano ang nahulaan niya. Ang Valley of Enlightenment na konektado sa mga unang mundo na mundo, at ito ang lugar ng pagtitipon para sa mga henyo doon. Maraming mga henyo ang nagsasanay doon. Nagpatuloy si Presty, si Zane at ang iba ay nagsisikap na masyadong mahirap para sa kapakanan ng pintuan na iyon sa lambak ng paliwanag. Narito ang pinto dito. Hanggat nakakakuha ka ng 3 mga susi, magagawa mong buksan ito. Pagkatapos nito, tiningnan ni Presty si Jack, ang gintong susi ay kasama mo, di ba? Ang balita na iyon ay kumalat na saan man. Alam mo na mayroon din siyang isa. Si Zane ay may isa pang susi, kung makuha mo ito, pagkatapos ay magagawa mo buksan ang pintuan. Panipi. Tumingin si Jack kay Shin, na nasa lupa, at hindi maiwasang umiwas si Shin. Hindi mapigilan ni Presty ang kanyang sarili sa pagtawa nang makita niya iyon, tingnan mo lang ang kanyang ekspresyon. Ito ay masayang maingay. Pumunta, Jack. Patayin mo siya. Mayroon siyang pulang susi. Matapos siyang mamatay, ang susi ay sa iyo. Kabanata 4171. Sumimangot si Jack. Matapos niyang maabot ang leeg ni Presty, natapos ang buhay ni Presty sa isang crack. Nanlaki ang mga mata ni Shin habang tinitingnan niya si Jack na may takot. Ang kanyang tagapagligtas ay maaaring patayin siya. Sinimulan din ni Cavell na gulat din. Tumingin siya kay Jack na may alarma. Kahit na nagpapasalamat siya na naisave ni Jack. Ang dalawa lang sa kanila, wala siyang paraan upang sabihin kung ano ang gagawin ni Jack pagkatapos nito. Dahan daw ang lumakad si Jack sa harap nila, at hindi siya nagpakita ng maraming damdamin sa kanyang mukha. Sinabi ni Cavell sa isang tuyong boses, Jack, ikaw. Umiling-iling si Jack, huwag kang magpanik. Hindi kita papatayin. Magtrabaho na tayo. Hindi tulad ng isang tao lamang ang makakapasok pagkatapos magbukas ang pinto. Tumingin si Shin kay Jack na may isang hindi kapani-paniwalang hitsura. Naisip niya ito bago niya sinabi, ako. Ayokong magtulungan. Bibigyan kita ng susi bilang salamat sa pag-save sa akin. Ang lambak ng paliwanag ay hindi tunog tulad ng isang magandang lugar. Kung papasok ako, hindi ko alam kung makakaligtas ako. Panipi. Habang siya ay nagsalita, si Shin ay may isang mapait na pagtingin sa kanyang mukha. Tiningnan niya ang mga pinsala sa kanyang katawan. Ito ay magiging isang himala kung pinamamahalaang niyang mabawi ang kanyang buong lakas sa isang maikling oras. Ang pagpunta sa isang lugar kung saan ang mga henyo na sinanay kasama si Jack ay magiging pagpapakamatay lamang. Siya ay may sapat na kamalayan sa sarili para doon. Huminga ng malalim si Shin, ako ay isang makatotohanang tao. Napakahusay na pinamamahalaang kong mabuhay. May mga mandirigma mula sa mga unang mundo na mundo sa lambak ng paliwanag. Sa aking maliit na kasanayan, hindi ko rin mahawakan ang mga mandirigma mula sa mga mundo ng pangalawang baitang doon. Panipi. Kumuha siya ng isang pulang susi mula sa kanyang singsing sa imbakan, akala ko ang susi na ito ay maaaring i-unlock ang ilang kamangha-manghang kayamanan na magpapadala sa akin sa mas mataas na taas. Ngayon ay parang lahat ito ay isang panaginip lamang. Gayunpaman, mabuti na hindi ko maintindihan. Ito ay ang lahat hanggang sa swerte sa huli. Lumuhad si Jack at kumuha ng isang recovery pill pati na rin ang 5 piraso ng lilang ginto, inilalagay ito sa mga kamay ni Shin. Kung maaari niyang ipasok ang lambak ng paliwanag sa pamamagitan ng pintuang iyon, hindi niya kailangang gumastos ng malaking halaga ng lilang ginto upang bilhin ang mga ika-9 na grade crystals. Ito ay walang malaking pakikitungo upang bigyan si Shin ng 5 piraso ng lila na ginto bilang salamat. Pinalawak ni Shin ang kanyang mga mata at nagmadali na tinanggihan ito, Jack, hindi mo na kailangang maging magalang. Binibigyan kita ng susi bilang salamat. Kung wala ka rito at kung hindi mo ako na-save, gusto ko maging isang bangkay ngayon. Panipi. Sumang-ayon si Cavell, tama iyon. Hindi mo lang na-save si Shin, na-save mo rin ako at si Sordin. Panatilihin lamang ang ginto. Ang susi ay wala pa rin sa amin. Ang tono ni Cavell ay hindi kapani-pani walang taos-puso, at tumango si Jack habang kinuha niya ang pulang susi. Sa sandaling iyon, si Jack ay mayroon ng 2 mga susi, at ang huli ay kasama si Zane. Si Jack ay mayroon ng kanyang susunod na target. Matapos ang isang maikling pahinga, gumaling si Shin ng kaunti.
Gayunpaman, ang kanyang mga pinsala ay medyo seryoso, kaya't wala siyang estado upang makipaglaban sa kanyang tunay na enerhiya. Matapos pag-isipan ito, gumawa ng desisyon si Cavill, iwanan natin ang lugar na ito. Napakapanganib. Hindi ka lang ang nasaktan, ang Saunders ay labis na nasugatan din. Si Shin ay may parehong pag-iisip sa isip, tama iyon. Ayokong magpatuloy na manatili dito. Hindi ko na nais na manatili sa Radiant Hall ngayon. Maraming panganib dito. Gusto ko lang itong mailabas ng lugar na ito na buhay at maghintay para sa whirling mundo na isara. Napuno na si Shin ng takot sa mundo ng pag-ikot. Ang kamatayan ay nasa lahat ng dako sa lugar na iyon, at siya ay nabubuhay araw-araw na puno ng pag-aalala. Kabanata 4172. Sa harap ng isang sinaunang pintuan ng bato, dalawang lalaki ang nakatayo roon, habang ang isa pa ay nakaupo at nagpapahinga. Ang mga kalalakihan na nakatayo ay may matigas na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Ang dalawa sa kanila ay tumingin sa bawat isa na may puot sa kanilang mga mata. Malinaw na hindi sila pala kaibigan sa bawat isa. Ang taong nakaupo ay napaikit ang kanyang mga mata at ganap na hindi pinansin ang iba pang dalawa. Seymour, pareho ka lang sa Desmond. Hindi ka maaaring makakuha ng isang bagay na napakasimple. Nag-sneer si Warren habang nilibak niya. Madilim ang ekspresyon ni Seymour, at bumaril siya pabalik. Warren, huminto ka sa mga kasuklam-suklam na salita mo. Huwag isipin na hindi ko alam kung ano ang sinusubukan mong gawin. Sinusubukan mo lang akong itulak at kunin lahat ng kredito para sa iyong sarili. Panipi. Tumigil ka sa pagbibiro. Hindi ka sapat na matalino upang magnakaw ng aking kredito. Kahit napatay na si Desmond, ginawa pa rin niya ang makakaya niya. Na-trick lang siya ni Jack. Kung ikaw ito, hindi ka man maaaring tiyakin na ang iyong subordinate ay tumakbo. Panipi. Ganap na galit si Warren habang itinuro niya kay Seymour, anong bagay na walang kaparerekon. Magnanakaw ng iyong kredito. Ano ang nagawa mo? Sa palagay mo ba lahat tayo sa mga kamay ni Jack? Panipi. Umiling-iling si Seymour, tumigil sa pagsubok na gawing masama ako. Ginamit ni Jack ang kanyang mga puntos upang makuha ang gintong susi. Nasa isang paghihigpit na lugar, hindi ko ito makukuha kung nais ko. Kailangan ko ba ipaliwanag kung sino si Jack? Ang dalawa sa kanila ay patuloy na nagtalo, at mukhang sila ay halos hindi na pinipigilan ang kanilang sarili mula sa pakikipaglaban sa bawat isa. Ang taong nakakulong ng mga mata sa wakas ay nagbukas ang kanyang mga mata. Si Zane ay may kaunting pagsimangot sa kanyang mukha at mukhang medyo galit siya. Dalawa sa inyo ang nagsara. Wala sa inyo ang gumagawa ng tama, kaya itigil ang paggawa ng napakaraming ingay. Ang dalawa sa kanila ay tumigas at isinara ang kanilang mga bibig ng sabay. Gayunpaman, ang galit sa kanilang mga mukha ay hindi nabawasan. Itinaas ni Zane ang isang kilay habang dahan-daang tumayo siya. Tinapik niya ang ilang wala sa dumi mula sa kanyang katawan, at ang kanyang matalim na titig ay lumusot sa Seymour at Warren. Mayroon lamang akong lilaki ngayon. Kahit na ang dalawa sa iyo ay lumaban hanggang sa namatay ka, ang dalawang iba pang mga susi ay hindi magically lilito. Ang dalawa sa kanila ay tumalikod ng bahagya at walang sinabi. Huminga ng malalim si Zane, hindi pa ba bumalik si Presty? Kailan siya naging ganoong basurahan? Si Seymour ay gumawa ng isang hakbang pasulong at sumimangot habang sinabi niya, umalis siya pagkatapos makuha ang pangkalahatang lokasyon. Dapat siyang bumalik sa lalong madaling panahon. Madali itong makuha ang pulang susi, ngunit ang gintong susi ang pangunahing bagay. Alam na nila na ang pulang susi ay kasama si Shin. Si Shin ay nireranggo ng mataas sa itaas ng average na mandirigma, ngunit wala siya sa kanilang mga mata. Tumango si Zane, hindi masyadong nag-aalala tungkol sa pulang susi. Gayunpaman, naramdaman niya na ito ay isang pag-aaksaya ng oras. Bawat minuto ang pulang susi ay wala sa kanyang mga kamay ay isa pang minuto ng pagkabagot. Huminahon lang siya kapag ang susi ay nasa kanyang mga kamay. Pagkatapos ng lahat, napakaraming mga variable na patuloy na nag-pop out. Nag-cough siya at sinabing, 5 minuto. Kung si Presty ay hindi pa rin bumalik sa 5 minuto, pagkatapos ay hanapin ang dalawa na hanapin siya. Hindi namin kayang bayaran ang anumang mga problema. Kabanata 4173. Nang marinig iyon ni Warren, nakaramdam siya ng hindi kapani-paniwalang labis na galit. Siya ay nag-ungol, ito ay Shin, paano magkakaroon ng anumang problema. Kahit na mayroon siyang ilang mga kapwa-alagad na kasama niya, si Presty ay higit pa sa sapat. Lahat sila ay basurahan. Sumimangot si Zane, at pinakawalan niya ang isang hindi kapani-paniwalang malakas na aura na pinilit si Warren na bumalik sa isang hakbang, manahimik ka ba? Sa palagay mo ba ay makakaya nating maging walang pag-iingat ngayon? Nasa cusp kami ng pagtupad ng lahat ngayon. Kailangan natin maging maingat. Anong uri ng pag-uugali ito? Panipi.
Agad na tumahimik si Warren at hindi naglakas loob na sabihin. Malamig na tiningnan ni Zane si Warren, at labis na nadama na si Warren ay hindi isang tao na maaaring magawa. Kung hindi para sa katotohanan na siya ay kapaki-pakinabang, si Zane ay hindi rin mag-abala sa pagdala kay Warren sa pintuan. Lumingon si Seymour upang tumingin sa layo. Pinuno ng gray mist ang kalangitan, at walang nakakakita sa dulo ng abot tanaw. Wala sa kalangitan, at biglang nagsimulang makaramdam si Seymour. Hindi siya malapit sa Presty, at sila ay mga kakilala lamang. Gayunpaman, ang gawain ni Presty ay napakahalaga sa kanila, kaya nag-aalala siya tungkol dito. Nag-cough siya bago sinabi niya na seryoso, titingnan ko ngayon. Kahit na wala sila sa amin, hindi namin matiyak na wala na siyang nakatagpo. Tumango si Zane. Ang mga labi ni Warren ay tumigas habang siya ay sumulyap kay Seymour na walang tigil. Ang taong iyon ay mahilig kumilos tulad ng marami siyang nambag. Saludo si Warren kay Zane, pupunta rin ako. Maghiwalay din tayo at tumingin sa paligid. Kahit na nakakuha kami ng isang pangkalahatang lokasyon, hindi ito eksaktong tumpak. Mas madali kung maghiwalay tayo. Tumango si Zane. Hanggat nakuha niya ang pulang susi, hindi niya aalagaan ang nakakainis na mga bahid ni Warren. Sumulyap si Warren kay Seymour bago siya umalis kasama si Seymour. Nagsimula silang tumungo papunta sa malayo, ngunit patuloy na nagbubulong si Warren habang siya ay sumulong. Ginagawa niya ng mabuti ang lahat. Paano siya magiging pinuno kung kumikilos siya ng duwag? Si Warren ay hindi kapani-paniwalang hindi nasisiyahan. Si Zane ang kanilang pinuno salamat sa kanyang mga kasanayan, ngunit hindi nasisiyahan si Warren tungkol dito. Bakit siya ang pinuno? Ito ay dahil lamang sa siya ay medyo mas malakas kaysa sa lahat. Hindi ito tulad ng mas matalino siya. Labis na nadama ni Warren na si Zane ay kulang sa espiritu ng isang tao na malakas. Ang mga nasa itaas na average na mandirigma ay maaari lamang banta ang mga regular na mandirigma. Wala sila sa kanila, kaya kung paano ang isang mas mataas na average na mandirigma ay isang banta. Gayunpaman, nag-aalala pa rin si Zane. Siya ay masyadong duwag. Hindi pa niya nakita ang gayong duwag na pinuno. Kung si Warren ay nasa parehong posisyon, hindi siya magiging sabik. Tulad ng pag-iisip niya tungkol dito, bigla niyang nakita ang 4 na tao na nakikipag-chat sa malayo. Ang nagulat sa kanya ay ang katotohanan na nakita niya si Shin. Paano pa rin nabubuhay si Shin? Kahit na suportado siya, paano pa rin siya makatayo at makipag-usap? Agad na sumugod si Warren. Si Presty talaga ay isang ganap na kapaki-pakinabang na tao kung nabigo siya sa isang bagay na simple. Dapat makatakas si Shin. Hindi nakakagulat na hindi pa rin bumalik si Presty. Ito ay perpekto para kay Warren. Kapag siya ay bumalik, sisiguraduhin niyang ipahayag sa lahat na si Shin ay maaaring makatakas kung hindi para sa kanya. Ang red key ay mawawala. Tiyak na parurusahan si Presty, at gagantimpalaan siya. Pamahalaan niya upang makakuha ng higit pa. Mga mapagkukunan. Ang pag-iisip lamang tungkol sa isang malaking ngiti sa mukha ni Warren. Kabanata 4174. Tumalon siya pasulong at nakarating sa harap ng 4 na iyon. Napansin na ni Jack si Warren ng nakaraan, ngunit nakaka-relax siya nang makita na nag-iisa si Warren. Kung ito ay isang tao lamang, kung gayon walang dapat alalahanin. Si Presty talaga ay isang piraso ng basurahan. Hindi kanya makukuha. Sinabi ni Warren na may isang sneer. Hinawakan ni Shin ang kanyang dibdib at lumingon upang tumingin kay Cavill sa tabi niya. Tumango si Cavill at walang sinabi. Ang dalawa sa kanila ay nagsara ng kanilang mga bibig ng sabay-sabay habang nakatingin sila sa direksyon ni Jack. Agad na naramdaman ni Warren na may mali. Lumingon siya upang tumingin kay Jack at nakita na si Jack ay ganap na kalmado pa rin na parang walang nangyari. Brat, mukhang hindi ka ordinaryong tao. Sinabi ni Warren na may isang sneer. Lumingon si Jack upang tumingin sa kanya bago sabihin ng mahinahon, narito ka ba upang patayin kami? Tumawa ng malakas si Warren, at ang kanyang mga mata ay puno ng pangungutya, ano sa palagay mo ang ginagawa ko dito? Mukha ba akong narito upang makipag-chat? Pakinggan ito, tumawa si Jack. Hindi siya makapaniwala na ang isa pa ay naka-up sa lalong madaling panahon pagkatapos niyang makitungo sa isa. Ito ay mabuti dahil ito ay perpektong tiyempo para kay Jack. Wala siyang plano sa pagpapalam sa anuman sa kanila. Dahil ang taong iyon ay narito, na-save nito si Jack ng ilang oras. Mukhang nawala sa iyo ang Presty. Hindi dapat madaling makatakas sa pagtingin sa iyong mga pinsala, malamig na sinabi ni Warren. Pinaikit ni Shin ang kanyang mga ngipin ngunit nanatiling tahimik. Nang makita ito, biglang nagtaka si Warren kung pipi ang lalaking iyon. Sa mga mata ni Warren, ang mga mandirigma sa itaas average ay wala. Pakiramdam niya ay wala ring malapit sa pagiging isang tugma para sa kanya. Walang paraan na maaaring mangyari ang anumang mga sorpresa. Kalmado siya sa sandaling iyon.
Kahit na si Shin ay hindi maipaliwanag na pinamamahalaang upang mabuhay, maayos pa rin ito. Sa kanyang mga kasanayan, mahawakan ni Warren ang anumang mga sorpresa. Hindi man niya inisip na baka pinatay si Presty. Lubos siyang tumingin sa grupo sa harap niya. Nasaan ang pintuan? Mahinahon na tanong ni Jack. Natigilan si Shin at ang iba pa. Hindi nila inaasahan na tatanungin ni Jack ang tanong ng diretso. Maging si Warren ay natigilan. Alam ng taong iyon ang tungkol sa pintuan. Tiyak na hindi siya ordinaryong tao. Gayunpaman, wala pa rin itong ginawa upang banta si Warren. Sigurado kang medyo alam mo, ngunit hindi nito mababago ang iyong kapalaran. Nasa isang disenteng kalagayan ako ngayon, kaya bibigyan kita ng lahat ng pagpipilian. Maaari mo ring patayin ang iyong sarili at ibigay ang susi o hayaan akong makitungo sa inyong lahat, sabi ni Warren na may malamig na ngiti. Ikaw. Galit na galit si Shin. Halos mag-spot siya ng higit pang dugo sa kanyang galit. Ang mga clog na iyon ay lumala lamang at mas masahol pa. Ano, hindi mo nais na pumili? Pagkatapos ay huwag mo akong sisihin. Binigyan kita ng isang pagkakataon na pumili, ngunit hindi mo nais na pahalagahan ito. Pagkatapos nito, mabilis niyang hinayla ang isang pilak na taybak. Ipinakita ko na sa iyo ang awa sa pamamagitan ng pagbibigay sa iyo ng isang pagkakataon. Ikaw ang hindi napapahalagahan nito. Makikipag-usap ako sa iyo sa aking sarili. Hindi ako tulad ng basurahan tulad ni Presty. Hindi kita hahayaan makatakas. Panipi. Si Jack ay tumagilid sa kanyang ulo ng bahagya at binaril ang lahat ng hitsura. Mabilis silang tumango at umatras. Kabanata 4175. Matapos makita iyon, may isang nagulat na hitsura sa mukha ni Warren. Gayunpaman, mabilis niyang itinulak ang sorpresa na iyon. Kahit na ang taong iyon ay bihasa, siya ay magiging isang mas mataas na average na mandirigma. Sa itaas average na mga mandirigma ay tulad ng papel sa kanya. Brat, mukhang mayroon kang ilang kasanayan. Gayunpaman, nangangahulugang wala sa harap ko. Ipapakita ko sa iyo ngayon kung ano ang isang mandirigma sa rurok. Matapos niyang sabihin iyon, ikinalat niya ang kanyang tunay na enerhiya sa paligid ng kanyang mga paa. Ang pulang enerhiya ay nagsimulang frantically pumutok ang alikabok sa lupa. Siya ay nakulong sa hangin na hindi kapani-paniwalang mabilis. Itinaas ni Jack ang isang kilay bago siya nagsimulang bumuo ng mga seal gamit ang kanyang mga kamay. Hindi mabilang na mga seal ang sumayaw sa paligid ng hangin, at lumitaw ang isang kadena. Ang chain na iyon ay parang isang itim na dragon habang sumayaw ito sa hangin. Kinutya ni Warren sa disdain. Ito ay isang maliit na trick lamang mula sa isang nasa itaas na average na mandirigma sa kanyang mga mata. Ang chain na iyon ay masisira sa isang suntok lamang. Hindi man lang siya nag-abala sa pag-iisip tungkol dito habang itinaas niya ang taybak sa kanyang kamay. Ang isang pilak na sinag ng ilaw ay mabilis na nakalagay sa hangin, at hindi mabilang na mga bituin ang tila na huhulog mula sa kalangitan bago nila siya envelop. Hindi mapigilan ni Shin ngunit sinabi sa paningin, sapat na, hindi mo maaaring maliitin ang mga mandirigma sa rurok. Wala akong tugma para sa kanila. Caval Soul, kung hindi man, hindi sila magiging napakamapagmataas. Hindi na kailangang mag-isip tungkol dito. Kahit gaano siya kalakas, hindi siya makatakas kay Jack. Tumango si Shin habang itinapon niya ang kanyang mga iniisip. Ang Silver Slash ay nakipag-away sa kadena ng kaluluwa, at sa isang iglap, ito ay ganap na nasira ng kadena ng kaluluwa. Ito ay naging dalisay na enerhiya at nagkalat sa hangin. Pinalawak ni Warren ang kanyang mga mata sa kawalan ng paniniwala, ano? Hindi niya inaasahan na masira ang kanyang pamamaraan tulad ng papel sa harap ng kanyang kalaban. Nabigo siyang maglaban. Naisip niya na maipakita niya ang tao kung ano ang tunay na ibig sabihin ng pagiging malakas, ngunit napunta ito sa kumpletong kabaligtaran. Sino ka? Sinabi ni Warren na may maputlang pagtingin sa kanyang mukha. Kinutya ni Jack bilang isang hitsura ng disdain na sumabog sa kanyang mukha. Kapag nahaharap sa mga mapagmataas na tanga, palaging pinakamahusay na talunin ang mga ito bago ang anumang bagay. Ang mga kamay ni Jack ay nagsimulang gumalaw muli bilang selyo pagkatapos dumaloy ang selyo sa kadena ng kaluluwa. Ang kadena ng kaluluwa ay biglang lumawak at doble ang laki. Dinouble din ito sa bilis. Ang kadena ng kaluluwa ay patuloy na lumipad sa hangin. Sa loob lamang ng ilang sandali, nasa harap na ito ni Warren. Si Warren ay nagpakawala ng isang galit na dagandong, mawala. Siya ay bumagsak sa kadena ng kaluluwa na kinasasangkutan ng lahat ng kanyang lakas dito. Sa kasamaang palad, walang mga epekto. Ang kadena ng kaluluwa ay may isang crack dito, ngunit ang mga pulang runes ay nagsimulang mamula at ito ay ganap na nakuhang muli. Ang kadena ng kaluluwa ay lumibot sa hangin bago ito nakabalot sa Warren. Nang makita ni Warren na ang sitwasyon ay naka-off, sinubukan niyang umatras. Gayunpaman, huli na.
Mas maaga, naisip niya na ang pag-atake ay medyo epektibo, ngunit pinamamahalaang lamang niya na hawakan ng mas mababa sa isang segundo. Bigla, ang kadena ng kaluluwa ay mabilis na nakabalot kay Warren. Ang kulay abo na ambon ay nagsimulang mag-frantically pumasok sa katawan ni Warren. Arg! Ang isang hindi kapani-paniwalang matalim na sigaw ay napuno ng hangin. Matapos magsimulang mabulok ang kanyang kaluluwa, si Warren ay nasa sobrang sakit ay nawala ang kanyang isipan. Hindi na niya makontrol ang enerhiya sa kanyang katawan, at nahulog siya sa lupa. Kabanata 4176. Nang makita ni Shin at ng iba pa, hindi sila nagsasalita. Ang taong iyon na tumingin sa kanila ay ganap na nakatali at sa lupa sa sandaling iyon. Mukha siyang nakalulungkot. Mabilis na lumakad si Jack patungo kay Warren na umaabot upang hilahin ang maskara upang ibunyag ang kanyang mukha. Kinontrol ni Jack ang kanyang enerhiya, binabawasan ang mapanirang kapangyarihan sa kaluluwa ni Warren. Matapos mabawasan ang sakit, dahan-daang nagising si Warren. Tumangala siya at nakita ang isang tao na hindi niya nais na makita sa kanyang buhay. Nawala ang boses niya sa sinabi niya, "Jack, ito ay ikaw." Halos ay bit ang kanyang dila habang nagsalita. Ngumiti si Jack at tumanggo ng bahagya, "Oo. Ito ako. Hindi nakakagulat, kaya ikaw. Nasaan na si Presty?" Tumangala si Warren at sinabi. Itinaas ni Jack ang isang kilay at binaril ang isang hindi kapani-paniwalang pagtingin kay Warren. Agad na naintindihan ni Warren kung ano ang nangyari, at ang buong mukha niya ay namutla, patay na siya. Tumanggo si Jack. Wala nang itago. Si Warren ay bumagsak, biglang pakiramdam tulad ng kanyang mga saloobin mula sa nauna ay isang ganap na biro sa sandaling iyon. Inisip pa niya na si Zane ay masyadong maingat, ngunit siya ang napili. Huminga ng malalim si Warren, ano ang sinusubukan mong gawin? Talagang pinaplano mo bang laban sa amin? Malakas ka, aaminin ko ito. Hindi ako tugma para sa iyo. Gayunpaman, dapat mong isipin kung ano haharapin mo kung papatayin mo ako. Nagpupumig siya habang nagsalita. Ang kanyang mga babala ay medyo nagbabanta, ngunit nagbibiro lang sila sa mga tainga ni Jack. Ngumiti si Jack at sinabing, dapat mong ihinto ang pag-aaksaya ng iyong mga pagsisikap. Kung ayaw kong sumalungat sa inyong lahat, susubukan kong iwasan ang anumang salungatan. Papatayin ko ba si Presty? Ang mga salita ni Jack ay tulad ng isang balde ng malamig na tubig sa ulo ni Warren. Nagsimulang manganginig si Warren. Totoo iyon. Kung ang kanyang mga banta ay nagtrabaho, kung gayon si Jack ay hindi kailanman mag-abala laban sa kanila sa unang lugar. Papatayin ba talaga siya ni Jack? Mamamatay na ba siya? Ayaw niyang mamatay, mayroon siyang magandang kinabukasan sa unahan niya. Siya ay isang mandirigma sa rurok. Pinapikit niya ang kanyang ngipin at sinabing, Jack, hayaan mo akong umalis. Handa akong gumawa ng kahit ano hanggat hayaan mo akong umalis. Nagsimulang tumawa si Jack. Mayroong napakalaking pagkakaiba sa pagitan ng iba't ibang mga tao. Tumanggi si Desmond na magsabi ng anuman, ngunit si Warren ay naka-cave bago pa man nangyari. Naisave nito si Jack ng maraming pagsisikap. Tumanggo si Jack. Si Warren ay hindi talaga nagkaroon ng nakaraan sa kanya pa rin, kaya hindi niya iniisip na pakawalan si Warren. Tatanungin kita muli, nasaan ang pintuan? Siyempre, maaari mong piliin na huwag sagutin, mahinahon na sinabi ni Jack na parang hindi niya pinag-uusapan ang anumang mahalaga. Tumanggo si Warren, mag-uusap ako, makikipag-usap ako. Hahayaan mo akong sundin, di ba? Sinabi ni Jack, hanggat hindi ka nagsisinungaling sa akin, hindi ko iniisip na pakawalan ka. Naghihintay pa rin si Zane ng balita sa harap ng pintuan. Matagal na siyang naghihintay na naging dahilan upang mag-alala ng kaunti si Zane. Sa sandaling iyon, biglang sumugod si Seymour mula sa malayo. Tumangala si Zane at napansin na nag-iisa si Seymour. Nagsimulang magpanik si Zane. Naglakad siya kaagad, bakit ka nag-iisa? Huminga ng malalim si Seymour, at medyo mapatla ang kanyang mukha, hindi ko mahanap si Presty. Tumingin ako ng ilang sandali. At nakita ang maraming mga regular na mandirigma, ngunit hindi ko mahanap ang anumang bakas ng Presty. Panipi. Nagdilim ang mukha ni Zane nang mapagtanto niyang may mali, may nangyari ba? Umiling-iling si Seymour, hindi ko masabi ngayon, ngunit dapat ay nakatagpo siya ng ilang problema kung hindi pa siya bumalik. Kung tungkol sa kung gaano karaming problema ito, mahirap sabihin. Kung ito ay isang menor de edad na isyu, kung gayon magagawa niyang harapin ito pagkatapos ng ilang oras, ngunit kung ito ay isang pangunahing isa, ang kanyang buhay ay maaaring nasa panganib. Kabanata 4177. Alam ng dalawa ang ibig sabihin nito. Nagkita ang kanilang mga mata, at ang pag-aalala ay maliwanag sa kanilang mga mata. Si Jack na naman ba? Sinabi ni Zane na may nakasimangot. Sa sandaling iyon, ang unang pangalan na lumitaw sa kanyang ulo ay si Jack.
Ang taong ito lamang ang tunay na magiging isang malaking problema para sa kanila. Ang ekspresyon ni Seymour ay naging maasim. Bigla niyang naramdaman na parang si Jack ang kanyang sakong Achilles. Maaaring mag-pop out si Jack sa anumang oras at ilagay siya sa isang mahirap na lugar. Tama yan. Ako na ako. Sa sandaling iyon, isang tinig ang narinig mula sa malayo. Ang dalawa sa kanila ay tumingin sa direksyon ng tinig at nakita ang 5 mga numero na lumilitaw sa hangin. Sa oras na ito, walang disguise si Jack. Nahaharap siya sa lahat ng tunay na mukha niya. Ito talaga. Ang mukha ni Zane ay ganap na nakasored sa sandaling iyon. Kahit na nagkita sila sa kauna-unahang pagkakataon, hindi siya kapani-paniwalang sensitibo sa pangalan ni Jack. Walang magandang nangyari nang nabanggit si Jack at talagang lumitaw si Jack sa harap niya. Gaano ka manggahas? Galit na sigaw ni Seymour. Naglakad siya pasulong upang tumayo ni Zane. Ang taong kinamumuhian ni Jack ang pinakamarami sa hunting plains ay halos tiyak na Seymour. Ang dalawa sa kanila ay may matagal na sama ng loob laban sa isa't isa. Hindi nila nais na higit pa upang patayin ang bawat isa at iba pa. Bumalik noon, napahiya siya ni Jack sa harap ng napakaraming tao. Hindi niya ito malilimutan hanggat nabubuhay siya. Jack, akala ko kakailanganin kong maghintay ng matagal bago kita patayin. Hindi ako makapaniwala na napagpasyahan mong maihatid ang iyong sarili sa isang pilak na pinggan sa amin. Ang mga mata ni Seymour ay hindi kapani-paniwalang pagpatay sa sandaling iyon. Tumawa si Jack nang walang tigil. Matapos makarating ang kanyang grupo, hindi man lang siya nag-abala sa pag-iwas sa Seymour. Tumingin siya mismo kay Zane sa halip, ikaw si Zane. Sumimangot si Zane matapos itong makita. Ang taong iyon ay may ilang mga bayag. Ito ay isang mahabang panahon mula sa sinumang nang-ahas na makipag-usap sa kanya ng ganyan. Kahit na si Zane ay nakaramdam ng kaunting na refresh sa pamamagitan nito. Si Zane ay hindi masyadong nasaktan sa mga salita ni Jack. Pagkatapos ng lahat, ang mga kasanayan ni Jack ay malinaw para makita ng lahat. Kahit na siya ay hindi kinakailangan isang tugma para kay Jack. Pakiramdam niya ay marahil sa parehong antas. Dahil nang ahas kang maghanap para sa akin, pinaplano mo bang magdeklare ng digmaan? Nagtaas ng kilay si Zane at sinabi. Umiling-iling si Jack habang kinuha niya ang ginintoang at pulang susi mula sa binhi ng mustasa. Ang dalawang susi ay kuminang sa harap ng lahat. Natigilan sina Seymour at Zane nang makita nila iyon. Hindi pinigilan ni Seymour ang sinabi niya, ano ang ginagawa mo? Hinahamon mo ba kami? Tumawa si Jack at umiling-iling, wala akong oras upang aliwin kayong dalawa na ganyan. Hindi ako napunta rito para sa isang tunggalian sa kamatayan kasama kayong dalawa. Sinabi ni Warren na mayroon ka ng lilang susi sa iyo, tama. Panipi. Tumanggaw si Zane. Gusto niyang makita kung ano ang sinusubukan na ibenta ni Jack. Tumanggaw si Jack, magtrabaho tayo ng sama-sama. Magtulungan. Tumingin si Zane kay Jack sa sorpresa. Ang taong ito ay nais na magtulungan. Lumampas ito sa mga inaasahan ni Zane. Naisip niya na haamon siya ni Jack. Pagkatapos ng lahat, hindi pa inamin ni Jack ang pagkatalo dati. Si Jack ay laging nakipaglaban-laban sa kanila. Hindi siya makapaniwala na maririnig pa niya ang mga salitang nagtutulungan mula sa bibig ni Jack. Ito ay tiyak na isang sorpresa. Kabanata 4178. Kinutya ni Zane, sige na, paano mo nais na magtulungan? Gusto niyang makita kung ano ang sinusubukan na gawin ni Jack. Si Jack ay hindi nag-aaksaya ng anumang oras, pareho kaming may lahat ng 3 mga susi, at maaari nating buksan ang pintuan. 10 tao ang maaaring makapasok pa rin sa pintuan. Kailangan ko lang ng 2 sa mga lugar na iyon. Si Zane ay tumingin kay Jack na may kahulugan, sigurado ka na medyo alam mo. Alam pa ni Jack na 10 tao lamang ang papayagan. Tila nagawa niya ang kanyang araling bahay. Kinuha ni Zane ang kanyang lilang susi mula sa kanyang singsing sa imbakan. Sa sandaling iyon, lahat ng 3 mga susi ay naroon. Hanggat ang lahat ng mga susi ay inilagay ng magkasama, ang gateway sa lambak ng paliwanag ay magbubukas. Kung kailangan mo lamang ng 2 mga spot, hindi ko iniisip na nagtatrabaho sa iyo, tumingin si Zane kay Jack ng may kahulugan, ngunit mabilis siyang idinagdag, gayunpaman, siguraduhin na hindi ka nagiging sanhi ng anumang problema sa mga mahahalagang sandali. Ngumiti si Jack bago niya sinabi, palagi akong naging isang tao na nagpapanatili sa aking salita. Mas nag-aalala ako na magdudulot ka sa akin. Ang hinaharap, hindi ako. Panipi. Si Zane ay medyo kumbinsido ni Jack. Tama si Jack. Ang lambak ng paliwanag ay mas mahiwaga kaysa sa umiikot na mundo. Ito ay puno ng mga hamon. Nakaharap sa lahat ng mga panganib na iyon, hindi na mahalaga si Jack. Kung masisiguro mo sa akin na ang lahat ng sinabi mo ay totoo at hindi ka tutol sa iyong salita, makikipagtulungan ako sa iyo, sabi ni Zane sa isang seryosong tinig.
Sumulyap si Seymour sa kanyang mga mata habang itinatapon niya ang kanyang puot kay Jack sa sandaling iyon. Ang pagpasok sa lambak ng paliwanag ay ang pinakamahalagang bagay. Ito ay kung ano ang kanyang nahuhumaling. Kahit na gusto pa niyang patayin si Jack, nais niyang kahit papaano ay dumaan muna sa pintuan na iyon. Gayunpaman, sa sandaling iyon, biglang tumingin si Jack sa kanya na may isang ekspresyon na puno ng pangungutya, mayroon akong kondisyon. Handa akong magtrabaho sa iyo ngunit para sa isang tao. Itinuro ni Jack kay Seymour, kailangan mong patayin siya mismo. Ano, Jack, naghahanap ka upang mamatay dito. Sumigaw si Seymour. Galit na galit siya. Ang kanyang galit ay ganap na kinuha ang kanyang pagkamakatuwiran. Kumuha siya ng isang letigo mula sa kanyang imbakan, ikaw na aso. Iniisip ko na pabayaan ka, ngunit hindi ako makapaniwala na dadalhin mo ito hanggang ngayon. Squelch! Bigla, ang isang sugat ay makikita sa dibdib ni Seymour, at ang dugo ay bumagsak ng ligaw. Umiling-iling ang kamay ni Seymour habang hinahaplos ang letigo. Tiningnan niya si Zane sa kawalan ng paniniwala, Zane. Paano ka? Sa pagtingin sa eksenang iyon, maliban kay Jack at Zane, lahat ay ganap na nagulat. Natigilan si Lorraine sa lugar. Mabilis lang iyon. Si Jack ay nagdala lamang ng pagpatay kay Seymour upang magtulungan. Inisip ni Lorraine na magagalit si Zane. Kahit na sumang-ayon si Zane sa huli, kakailanganin nito ang ilang negosasyon. Gayunpaman, mabilis na kumilos si Zane. Bago pa man magreaksyon ng sinuman, sinaksak niya mismo si Seymour sa dibdib. Ang dugo ay dumaloy mula sa bibig ni Seymour, at nanlaki ang kanyang mga mata habang sinabi niya, despicable. Hinailan ni Zane ang kanyang talim ng walang emosyon. Ang katawan ni Seymour ay gumuho sa lupa, pinukaw ang ilang alikabok. Sumasang-ayon ako sa iyong mungkahi. Wala na siyang walang silbi. Walang punto na pinapanatili siyang buhay. Ang mga salitang iyon ang nagpadala kay Seymour. Si Lorraine at ang iba pa ay nanginginig sa mga salitang iyon. Si Zane ay mas walang awa kaysa sa naisip nila. Ang pag-iisip lamang tungkol sa pakikipagtulungan ay nag-iwan ng isang mapait na lasa sa kanilang mga bibig. Si Jack ay may mas mataas na pagpapaubaya kaysa sa iba. Matapos niyang makita ang bangkay ni Seymour, tumingin siya mismo sa pintuan. Ayaw ni Zane na mag-aaksaya anumang oras. Ang iba pang mga mandirigma sa rurok ay nagtatrabaho pa rin sa pagpapanatili ng pangkalahatang sitwasyon. Nais niyang samantalahin ang pagkakataong pumasok ng mag-isa. Siya ay nagtatrabaho kasama ang iba pang mga mandirigma sa rurok na wala sa personal na benepisyo. Mayroong 3 keyholes. Pinagsama ng dalawa ang 3 mga susi, at narinig nila ang ilang pag-click mula sa pintuan. Sa pag-asahan ng anumang mga sorpresa, nagsama sila ng isang hakbang ng sabay-sabay. Kabanata 4179. May isang mabigat na pag-rumbling habang dahan-daang nagbukas ang pinto. Ang isang walang hanggan na pakiramdam ng enerhiya ay tila nagmula dito. Ang ilan sa kanila ay tumingin sa loob. Maliban sa berdeng ilaw, wala silang makitang wala. Ang ilaw ay ganap na nakakubli sa kanilang paningin. Kung nais nilang tumingin sa loob, kailangan nilang lumakad sa kanilang sarili. Sa paglalakbay doon, nakausap na ni Jack si Lorraine tungkol dito. Nais ni Lorraine na makita kung ano ang kagaya ng alamat ng paliwanag. Iyon ang dahilan kung bakit humingi ng 2 lugar si Jack. Ang 3 sa kanila ay nagpalitan ng hitsura sa isa't isa, at hindi sila nag-atubiling sumulong ng magkasama, pagpasok sa pintuan. Ang lakas ng pag-aalsa ng puwang ay biglang hinaila ang 3 sa kanila. Ang puwang sa paligid nila ay nagsimulang mag-ikot ng mabilis. Hindi nila alam kung gaano karaming oras ang lumipas, ngunit naramdaman tulad ng isang buong siglo bago bumagal ang puwang sa harap nila. Pagkatapos, ang pakiramdam ng walang timbang ay nawala habang ang kanilang mga paa ay nakarating sa solidong lupa. Ang 3 sa kanila ay hindi ipinadala sa iba't ibang mga lokasyon at nakarating sa parehong lugar. Nasa isang malaking dambana sila, at may mga nasirang estatwa sa lahat ng dako. Tila isang nag-iisang espasyo. Walang mga mandirigma mula sa mga mundo ng first grade at walang mga mapagkukunan para sa kanila na ipaglaban. Ang kawalan ng laman at pagkatalo ay tila sumasalamin sa buong lugar. Bakit ganito? Hindi maiwasang magtanong si Lorraine. Kahit na si Jack ay natigilan. Ito ay isang malaking pagkakaiba sa kanyang naisip. Hindi man ito parang parehong lugar. Ang Valley of Enlightenment ba ay hindi dapat maging isang lugar ng pagtitipon para sa mga henyo? Paano ito nangyari? Sa sandaling iyon, isang alon ng pag-iisip ang lumitaw sa ulo ni Jack, at dahan-daang naintindihan niya. Hindi nakakagulat na ang mga unang mundo ay nakipag-usap sa pangalawa at pang-ikatlong baitang na mga mundo kaya bihira. 10,000 taon na ang nakalilipas, isang napakalaking sakuna ang nangyari sa mga unang mundo, at halos lahat ng mga mandirigma ay namatay sa sakuna na iyon. Ang isang lugar ng kasaganaan ay naging isang lugar ng kamatayan.
Nakakagulat. Ang alon ng pag-iisip na iyon ay ipinadala mula sa isang bayani ng banal na walang bisa na kaharian, at lahat ng tatlo ay natanggap ito. Tumingin si Jack sa dambana upang mapansin ang isang bagay na kulang doon. Tila hindi rin siya kapani-paniwalang pamilyar dito. Agad siyang naglakad papunta sa dambana. Sigaw ni Lorraine na sabik, Jack. Ano ang ginagawa mo? Ang lugar na ito ay kakaiba, huwag. Bago siya makatapos, kinuha ni Jack ang kristal na pangangalap ng kaluluwa mula sa binhi ng mastasa. Ang kristal na iyon ay kayamanan ni Jack. Kung wala ang kristal, hindi niya mapamamahalaang makamit ang lahat ng kanyang ginawa. Sa nawawalang bahagi ng dambana, mayroong isang lugar na akma sa hugis ng kristal ng perpekto. Nagmamadali si Jack upang subukang ilagay ang kristal. Kahit na siya ay nag-iingat, may isang bagay na hinihimok sa kanya na subukan ito. Sa sandaling ang kristal ay inilagay sa dambana, isang masiglang lila na ilaw na lumiwanag, ganap na balot ang sarili sa paligid niya. Pagkatapos, isang walang hanggang pag-akyat ng enerhiya na binaril sa kanyang katawan. Naramdaman niya na ang mga larangan na siya ay natigil sa loob ng matagal na nagsimulang masira. Ang banal na pagpapatibay ng realm, ang Golden Energy Realm, ang langit na kaharian. Huminto lang siya sa Diyos ng Diyos. Parehong natigilan sina Lorraine at Zane, hindi inaasahan ang isang bagay na mangyayari. Ang katapangan ni Jack ay halos walang kapantay sa puntong iyon. Walang sino man ang makakaharap sa kanya. Sa sandaling iyon, gumuho ang dambana. Ang isang gate ng paglipat ay dahan-daang lumitaw sa harap nila. Ang pintuan sa pagitan ng una at pangalawang baitang na mundo ay binuksan. Si Jack ay pumalakpak sa kanyang mga kamao at umakyat sa ambisyon. Ang mga unang mundo na mundo ay muling ipanganak sa ilalim ng kanyang mga kamay. Siya ang magiging Diyos ng mundong unang grade na ito. Maraming salamat mga ka-master sa walang sawang pagsusubaybay. Isang like, share, and subscribe naman dyan mga ka-master. Abangan ang susunod pang mga kabanata.